Nagimbal ang China. Si Xi Jinping, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang leader na may hawak ng mga sandatang nuclear. Siya ay lumuhod at lumuhod siya sa harap ng Pilipinas. Ginamit ng kanluraning mundo ang mga parusa upang gipitin ng China, ang Amerika, Europa at maging ang Japan ay tumalikod sa kanya. Ngunit ang tunay na nagpasuko sa kanya ay hindi mga misil, hindi rin blokeyong pang-ekonomiya, kundi isang tao mas partikular, ang buhay ng isang babae. Ang kanyang anak na si Xi Mingzhu ay mamamatay na at ang tanging bansa na makapagliligtas sa kanya ay ang Pilipinas. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Simulan na natin ngayon. Ika-15 ng Mayo, 2025, Beijing. Ang pangalan ko ay Jose Miguel Reyes. Nagtatrabaho sa Departamento ng Energy Consulting ng South China Natural Gas Industries Group. Isa ako sa iilang Pilipino na kayang magsalita ng Mandarin na parang sariling wika. 45 taong gulang na ako. Noong gabing iyon, mag-isa akong naghahapunan sa isang restaurant sa sentro ng Beijing. Sa labas ng bintana, umuulan ng nyebe. Ang taglamig sa China ay kasing tindi pa rin ng dati. Kahit halos 20 taon na akong naninirahan sa bansang ito, hindi pa rin ako masanay sa lamig. Biglang tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Ngunit sa sandaling makita ko ang mga unang digit, para bang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Iyon ang espesyal na linya na nakalaan lamang para sa Zhongnanhai. Sinagot ko ito. Narinig ko ang boses ni Li Wei, ang tagapagsalita ng Zhongnanhai at kanang kamay ni Xi Jinping. Ginoong Reyes, hinahanap po kayo ng Pangulo. Maari po ba kayong pumunta sa Zhongnanhai bukas ng 10:00 ng umaga? Tanong ko, maaari ko po bang malaman kung tungkol saan? Natahimik ang kabilang linya sandali bago bumulong si Li Wei. Nasa kritikal na kondisyon si Binibining Mingzhu. Ang tinidor sa kamay ko ay nahulog. Ang matinis na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong restoran. Lumingon ang lahat ng tao sa paligid, ngunit wala na akong maramdaman. Si Mingzhu. Hindi ko na alam kung gaano katagal nang huli kong narinig ang pangalang iyon. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw pa rin sa aking isipan na parang kahapon lang. Taglamig ng 2005, Beijing. Noong taong iyon, ako ay 22 taong gulang, 2 taon pa lang sa trabaho sa sangay sa China ng Maharlika Dynamics Technologies, MDT, isang malaking korporasyon sa Pilipinas. Nagtapos ako ng Mandarin Studies. Wala akong naging problema sa pag-angkop sa buhay dito. Sa katunayan, masaya pa ako dahil pakiramdam ko ay may misyon akong tuklasin ang isang bagong merkado. Noong Disyembre ng taong iyon, dumalo ako sa Beijing International Business Forum bilang kinatawan ng MDT China. Ang bulwagan ay napakagara. Ang mga bagong usbong na negosyante ng China, mga opisyal ng gobyerno at mga senior executive mula sa mga dayuhang kumpanya ay naroon lahat. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Isang 22 taong gulang na babae, may mahabang itim na buhok, maniningning na mga mata at maputing kutis. Ngunit ang nakaakit sa akin ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang sandaling umakyat siya sa entablado para magtalumpati. Mahusay niyang ipinresenta ang hinaharap ng industriya ng enerhiya sa China na may matalas na pagsusuri at matatas na Ingles. Natulala ako habang pinapanood siya. Nang matapos ang kanyang talumpati, nilakasan ko ang aking loob at lumapit. Siyempre, alam ko kung sino siya. Ang kaisa-isang anak ni Xi Jinping. Sinabi ko sa Mandarin, napakagaling ng iyong talumpati. Nanlaki ang kanyang mga mata at ngumiti siya bilang tugon. Pilipino ka, hindi ba? Ang galing ng Mandarin mo. Ngumiti ako. Dahil mahal ko ang bansang ito, nag-aral akong mabuti. Ngumiti rin siya. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang ngiting iyon. Dalisay at nagbibigay init. Ako si Mingzhu, tawagin mo na lang akong Zhu. Iyon ang simula. Naging natural ang aming pagkakalapit. Madalas na gumagawa ng dahilan na may pag-uusapan sa trabaho para lang magkita. Sa totoo lang, gustong-gusto ko ang bawat sandaling kasama ko siya. Matalino siya, mabilis, at higit sa lahat, taos-puso na nagpapalimot sa akin kung sino ang kanyang ama. Noong tagsibol ng 2006, umamin ako sa kanya. Sa isang maliit na kapihan sa tabi ng ilog sa Beijing,
Habang tinitingnan ang natutunaw na yelo sa labas ng bintana, sinabi ko sa nanginginig na boses, "Zhu, mahal kita." Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi iyon mga luhang malungkot. "Ganoon din ako, Miguel. Mahal din kita." Nagsimula kaming mag-date ng maingat. Dahil sa kanyang katayuan, hindi kami maaaring hayagang magkita, ngunit hindi iyon mahalaga dahil sapat na ang magkasama kami. Noong 2007, nag-propose ako sa kanya gamit ang isang platinum na singsing na may maliit na diamante na ako mismo ang nagdisenyo. Hindi magarbo, ngunit naglalaman ng lahat ng aking katapatan. Nang umiyak siya at tumango, pakiramdam ko ay pag-aari ko na ang buong mundo. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Noong 2008, isang araw, ipinatawag ako sa Zhongnanhai, isang utos mula kay Pangulong Xi. Sa sandaling pumasok ako sa kanyang opisina, may masama na akong kutob. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, nakatitig sa akin, at sa kanyang mga mata ay may malamig na galit. Nagsalita si Xi Jinping. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit ang bigat nito ay hindi mailarawan. "Ginoong Reyes, gusto mong pakasalan ng anak ko?" Yumuko ako. "Ginoong Pangulo, tunay po ang pagmamahal ko kay Ming Zhu." Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa at ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang Pilipino na gustong pakasalan ang anak ng Pangulo ng China. "Sa tingin mo ba ay makatwiran iyan?" Sumagot ako. "Ginoong Pangulo, ang nasyonalidad ay hindi hadlang sa pag-ibig." Tumayo si Xi Jinping, lumakad patungo sa bintana, tinalikuran ako at nagsalita sa mahinang boses. "Alam kong hindi ka masamang tao. Inimbestigahan na kita. Masipag, matalino, at tunay na mahal mo si Zhu. Alam ko ang lahat ng iyon." Humarap siya muli at sa kanyang mga mata ay may komplikadong emosyon. "Pero hindi maaari. Talagang hindi maaari," tanong ko. "Bakit po hindi maaari, Ginoong Pangulo?" Lumapit si Xi Jinping at ibinaba ang kanyang boses. "Dahil anak ko siya, gusto kong ilayo si Zhu sa mundong ito, sa maruruming labanan ng politika at kapangyarihan para mamuhay ng isang normal na buhay. Ngunit kung pakakasalan kanya, mapapansin siya ng buong mundo. Susubukan nilang humanap ng pampulitikang kahulugan sa pagitan ng Pilipinas at China. Habang buhay, hindi makakatakas si Zhu sa anino na iyon. Gusto kong tumutol, ngunit alam kong may punto siya." Dagdag pa ni Xi Jinping, "Bukod dito, galit sa akin ang kanluran at galit din sila sa pamilya ko. Sa sandaling pakasalan mo si Zhu, magiging target ka rin ng kanilang galit. Masisira ang buhay mo. Hindi mahalaga sa akin ang mga iyon," sabi ko. "Pero mahalaga sa akin," mariin niyang sinabi. "Para sa kaligayahan ng anak ko, hindi ito papayagan." Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng abiso na ililipat ako pabalik sa punong tanggapan ng MDT. Ang opisyal na dahilan ay personnel reshuffle. Ngunit alam ko sa aking puso ang totoong dahilan. Gabi bago ako bumalik sa Pilipinas, huli kaming nagkita ni Xi Mingzhu sa isang maliit na parke sa labas ng Beijing. Umiyak siya. "Patawarin mo ako, Miguel. Hindi ko makumbinsi si Papa." Niyakap ko siya. "Ayos lang, hindi mo kasalanan." Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, "Maghihintay ako. Tiyak na darating ang araw na magkikita tayong muli. Hihintayin ko ang araw na iyon." Inilagay ko ang singsing sa kanyang kamay, ang mismong ginamit ko sa pag-propose. "Itago mo ito. Iyan ang puso ko." Tiyak na babalik ako balang araw. Noong gabing iyon, umalis ako sa Beijing, iniwan ang kalahati ng aking puso. Noong 2010, lumabas sa media sa Pilipinas ang isang artikulo, "Usap-usapan, anak ng Pangulo ng China, ikakasal sa isang Pilipino." Nakasulat ang pangalan ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang balita, ngunit nagulantang ang China at Pilipinas. Lumapit sa akin ang mga reporter. "Totoo po ba? Talaga bang naging kasintahan ninyo ang anak ni Pangulong Xi?" Itinanggi ko ito, sinabing wala kaming ganoong relasyon, isang kasinungalingan, ngunit hindi ko maaaring aminin para protektahan siya. Dahil sa sandaling aminin ko, magiging target si Xi Mingzhu ng media sa buong mundo. At ang pinakakinatatakutan ko ay ang galit ni Xi Jinping hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Ang pagtingin ng mundo ay nakakatakot at dahil sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, ito ay isang bagay na hindi ko maaaring aminin. Noong 2011,
narinig kong ikinasal si Xi Mingzhu. Ang napangasawa niya ay anak ng isang mayamang pamilya sa China. Ilang araw akong naglasing. Kahit nakabalik na ako sa punong tanggapan ng MDT, hindi ako makapag-adjust. Ang babaeng mahal ko ay nagpakasal na sa iba. Pakiramdam ko ay tapos na ang buhay ko, ngunit bumangon ako. Muli akong bumalik sa China, hindi sa MDT, kundi sa South China Natural Gas Industries Group bilang energy consultant, gamit ang aking kaalaman sa Mandarin at mga lokal na koneksyon para magsimula ng bagong karera. At ang nakakagulat, nanatili akong may ugnayan kay Antonio Vargas, ang vice-presidente ng MDT. Isang beses sa isang buwan, tumatawag siya. Miguel, kamusta ka na? Balitaan mo naman ako sa mga nangyayari dyan sa China. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit niya ako kinakausap, ngunit kalaunan, naintindihan ko. Kailangan ng MDT ng isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon sa China at walang ibang Pilipino na mas nakakaintindi sa lokal na sitwasyon kaysa sa akin. Nagtatrabaho ako sa South China Group, kaya natural na nakakasalamuha ko ang mga tao sa mundo ng politika at negosyo sa China. Paminsan-minsan, nakikita ko si Pangulong Xi sa mga komperensya tungkol sa enerhiya. Sa tuwing makikita niya ako, may komplikadong tingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi kami nag-uusap, ganoon din ako. Ang mga balita tungkol kay Xi Mingzhu ay naririnig ko lang ng hindi direkta. Noong 2018, nagdiborsyo siya at bumalik sa gawaing akademiko, ngunit hindi ko siya direktang kinontak. Pakiramdam ko, wala akong karapatan, at ganoon, lumipas ang 11 taon, ika-15 ng Mayo, 2025, bumalik tayo sa kasalukuyan. Nasa kritikal na kondisyon si Binibining Mingzhu. Ang mga salita ni Li Wei ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ano ang nangyari sa kanya? 10:00 ng umaga kinabukasan, dumating ako sa Zhongnanhai. Pagdaan sa security gate, tinahak ko ang isang mahabang pasilyo. Naalala ko ang mga alaala, 17 taon na ang nakalipas nang dumaan ako sa pasilyong ito. Noon, puno ng galit at desperasyon ang aking puso. Ngayon, puno ito ng takot. Bumukas ang pinto ng opisina ni Pangulong Xi. Malaki na ang itinanda niya kumpara sa 17 taon na ang nakalipas. Puti na ang kanyang buhok, malalim ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalas. Ngunit kakaiba, sa matalas na tingin na iyon, may nakita akong hindi ko pa nakita dati. Takot. Sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may takot. Nagsalita si Pangulong Xi. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Reyes. Yumuko ako. Opo, Ginoong Pangulo. Pinapatawag niyo raw po ako. Lumakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang kulay-abong kalangitan ng Beijing, at nagsalita. Malapit nang mamatay si Zhu. Sa sandaling iyon, para bang tumigil ang puso ko. Nanlambot ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Nagpatuloy si Pangulong Xi, cerebral aneurysm. Namaga ang ugat sa kanyang utak na parang tumor, isang time bomb na maaaring pumutok anumang oras. Natuklasan ito 2 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos noon, mabilis itong lumaki. Humarap siya muli. Sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may luha. Hindi ako makapaniwala. Hinanap ko na ang mga doktor sa kanluran na maaaring mag-opera, Amerika, Germany, Switzerland, ang pinakamagagandang ospital. Ngunit lahat sila ay tumanggi dahil sa mga parusa. Sabi nila, kung gagamutin nila ang pamilya ni Xi Jinping, sila rin ay mapapatawan ng parusa. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil sinimulan ko ang giyera sa Ukraine, dahil naging kaaway ako ng kanluraning mundo, kaya kahit na mamamatay na ang anak ko, walang gustong tumulong. Maingat akong nagtanong, paano po sa loob ng bansa? Marami ring magagaling na doktor sa China. Umiling si Pangulong Xi. Tiningnan na siya ng pinakamagagaling na neurosurgeon sa China, ngunit sabi nila, wala pang 50% ang tsansang magtagumpay. Masyadong malalim ang lokasyon ng aneurysm ni Zhu at mapanganib ang tradisyonal na operasyon. Itinuro niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ginoong Reyes, ikaw ang tanging pag-asa. Nagulat ako. Ako po? Hindi po ako doktor. Alam ko, ngunit nananatili kang may ugnayan sa mga tao sa MDT, tama? Natigilan ako sandali. Paano niyo po nalaman?
Mapait na ngumiti si Pangulong Xi. Para saan pa ang Federal Security Bureau? Alam ko lahat. Bawat buwan, tumatawag ka kay Vice Presidente Antonio Vargas. Nagbibigay ng impormasyon mula sa South China Group sa MDT. Pinagpawisan ako ng malamig. Lubusan ng nabisto. Hindi magiging katakataka kung arestuhin ako dahil sa espiya, ngunit may sinabi si Pangulong Xi na hindi ko inaasahan. Nagpapasalamat ako dahil sa iyo. Nalalaman ko ang mga kilos ng MDT. Malaki ang naitutulong mo sa ating dalawang panig. Lumapit siya ng isang hakbang. Ginoong Reyes, sa totoo lang, ang Pilipinas na marahil ang tanging sagot. Sabi ko, ano po ang ibig niyong sabihin? Ang St. Lazarus Medical Center sa Maynila. Narinig kong mayroon silang pinakabagong AI surgical equipment doon. Isang robotic system na kayang magsagawa ng cerebral aneurysm surgery na may 0.10 mm na error margin. 5 lugar lang sa buong mundo ang mayroon nito at wala sa China. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Maaari mo bang kontakin ang MDT para sa akin? Itanong mo kung maaari nilang iligtas si Zhu. Kung ako ang direktang hihingi, tiyak na tatanggihan ako. Ngunit kung ikaw, maaaring mag-iba. Natahimik ako ng ilang segundo, gulong-gulo ang isip. Naalala ko ang ginawa ng lalaking ito. Sa akin, 17 taon na ang nakalipas. Pinaghiwalay niya kami ni Ming Zhu. Sinira ang buhay ko. Ngunit si Ming Zhu ay mamamatay na. Ang galit ng 17 taon ay hindi na mahalaga. Kailangan kong iligtas siya, anuman ang mangyari. Sumagot ako. Susubukan kong itanong, Ginoong Pangulo. Ngunit hindi ko masisiguro dahil hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ng MDT. Hinawakan ni Pangulong Xi ang aking kamay. Ang kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanginginig. Salamat, Ginoong Reyes. Maraming salamat. Pagkatapos ay idinagdag niya sa mahina at nanginginig na boses. 17 taon na ang nakalipas, nagkamali ako. Ang paghiwalayin kayo ni Zhu, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Hindi ako makapagsalita. Ang paumanhin na hinintay ko ng 17 taon, ngunit ngayon, hindi na iyon mahalaga. Ang mailigtas si Ming Zhu, iyon lang ang mahalaga. Sa sandaling lumabas ako ng Zhongnanhai, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong kontakin ang MDT ngayon din. Ngunit kasabay nito, lumakas ang aking kaba. Tutulong kaya ang MDT? Ang paggamot sa anak ni Pangulong Xi ay nangangahulugang direktang paglabag sa mga parusa ng kanluran, ang pressure mula sa Amerika, ang pagkondena ng internasyonal na komunidad, mga boycott campaign, ang tatak ng MDT. Masyadong malaki ang kapalit. Ngunit kailangan kong gawin para kay Xi Mingzhu. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Vice Presidente Antonio Vargas. Isang ring, 2, 3 at may sumagot. Miguel, anong meron? Huminga ako ng malalim at sinabi, Sir, may emergency. Maginhawa po ba kayong kausapin ngayon? Natahimik ang kabilang linya sandali bago sumagot si Vice Presidente Vargas. Hindi ko alam kung ano iyan, pero sa tono mo, mukhang seryoso. Magsalita ka. Nagsimula ako. Ang anak ni Pangulong Xi ay mamamatay na. Ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanya ay ang St. Lazarus Medical Center sa Maynila. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, bumulong si Vice Presidente Vargas, Miguel, hindi ito biro. Hindi dito magtatapos ang kwento. Anong desisyon ang gagawin ng MDT? Paano tutugon ng Malacanang? Paano makakarating si Ming Zhu sa Pilipinas? Lahat ay tila imposible, ngunit ang gawing posible, ang imposible iyan ang Pilipinas. 7 p.m. Ika, 15 ng Mayo, 2025 oras sa Pilipinas. Nasa kanyang executive office si Vice Presidente Antonio Tony Vargas sa punong tanggapan ng MDT sa Bonifacio Global City nang matanggap niya ang tawag ni Jose Miguel Reyes. Siya ay isang veterano na halos 20 taon nang nasa pamunuan ng MDT na nakaranas ng iba't ibang krisis. Ang restructuring ng MDT noong Asian Financial Crisis, ang pagre-retiro ng tagapagtatag, ang mga bagong hamon sa ilalim ng sumunod na chairman. Nasaksihan na niya ang lahat ng unos, isang taong hindi madaling magulat, ngunit sa sandaling marinig niya ang sinabi ni Jose Miguel Reyes, nagbago ang kanyang mukha. Anak ni Pangulong Xi, cerebral aneurysm. Mula sa kabilang linya, umalingaw ang boses ni Jose Miguel Reyes.
Opo, sir. Critical po ang sitwasyon. Tinanggihan na siya ng mga ospital sa kanluran. Sabi ng medical team ng China, wala pang 50% ang tsansang magtagumpay. Ang AI surgical system lang ng St. Lazarus ang tanging pag-asa, napaisip ng malalim si Vice Presidente Vargas. Hindi ito isang simpleng problemang medikal. Ito ay isang komplikadong issue na kinasasangkutan ng internasyonal na politika, diplomasya, ekonomiya at mga parusa. Miguel, hindi ito isang bagay na kaya nating pagdesisyunan. Kailangan itong i-report sa mas mataas. Sumagot si Jose Miguel Reyes. Alam ko po, pero wala na pong gaanong oras. Maaaring pumutok ang aneurysm ni Binibining Mingzu anumang oras. Pakiusap, magdesisyon po kayo agad. Tumango si Vice Presidente Vargas, kahit hindi ito nakikita ni Jose Miguel Reyes. Naiintindihan ko. Babalitaan kita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Vice Presidente Vargas sa labas ng bintana sa kumikinang na mga ilaw ng BGC. Huminga siya ng malalim at nagdial ng ibang numero, ang direktor ng St. Lazarus Medical Center. Kasabay nito, sa St. Lazarus Medical Center, naghahanda ng umuwi si Dr. Ricardo Cardo de Leon, ang hospital director. Ngayong araw, nakatapos siya ng 3 operasyon, pagod na ang kanyang katawan at pauwi na sana. Sa edad na 60, nakatayo pa rin siya sa operating table, isang buhay na alamat sa neurosurgery sa Pilipinas. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang direktang linya mula sa pamunuan ng MDT. Director De Leon, si Antonio Vargas ito. Mayroon akong kailangang pag-usapan na apurahan. Ibinaba ni Director De Leon ang kanyang briefcase. Ang pamunuan ng MDT na tumatawag sa ganitong oras, tiyak na hindi ito maliit na bagay. Sige po, Vice Presidente, makikinig po ako. Ipinaliwanag ni Vice Presidente Vargas ang sitwasyon. Ang cerebral aneurysm ng anak ni Pangulong Xi, ang pagtanggi ng kanluran, ang mga limitasyon ng medical team ng China. Matapos marinig ang lahat, naging seryoso ang mukha ni Director De Leon. May MRI scan na ba? Wala pa, pero tiyak na matatanggap natin ito sa lalong madaling panahon. Nag-isip sandali si Director De Leon at sinabi, pagdating ng scan, titingnan ko. Ngunit, Vice Presidente, hindi ito isang bagay na maaaring pagdesisyunan batay lamang sa medikal na paghatol. Kailangan ng desisyon mula sa itaas. Sumagot si Vice Presidente Vargas, alam ko, ako na ang bahala. Noong gabing iyon, nagpatawag ng emergency meeting ang punong tanggapan ng MDT sa BGC. Sa conference room, naroon si Vice Presidente Antonio Vargas, ang pinuno ng Legal Department, ang pinuno ng External Affairs, at ang pinuno ng International Cooperation. Seryoso ang mukha ng lahat. Unang nagsalita ang pinuno ng Legal Department. Sir, napakadelikado nito. Ang paggamot sa pamilya ni Pangulong Xi, maaaring maging dahilan ito para mapatawan tayo ng parusa ng Amerika. Ang buong operasyon ng MDT sa Amerika ay maaaring mapanganib maging ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Sumang-ayon ang pinuno ng External Affairs. Ituturing ng kanluraning media ang MDT at ang Pilipinas bilang kasabwat ng China. Maaaring magkaroon ng mga boycott campaign. Para sa imahe ng ating tatak, ito ay isang malaking dagok. Nagbigay ng ibang opinyon ang pinuno ng international cooperation. Pero sa kabilang banda, maaari rin itong maging isang oportunidad. Isa ang China sa pinakamalaking importer ng enerhiya sa mundo. Kung maililigtas natin ang anak ni Pangulong Xi, magiging iba ang posisyon ng Pilipinas sa merkado ng China. Nagkagulo ang conference room, hati ang mga opinyon. Nananatiling tahimik si Vice Presidente Vargas, nakikinig. Sa huli, nagsalita siya. Naintindihan ko ang opinyon ng lahat, ngunit ang isyong ito ay hindi natin kayang pagdesisyunan. Ire-report ko ito sa Malacanang. Kinabukasan, sa palasyo ng Malacanang, dala ni Vice Presidente Antonio Vargas ang ulat na inihanda niya kagabi, humarap siya sa National Security Advisor. Dahan-dahang binasa ng advisor ang ulat, walang emosyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ano ang opinyon sa loob ng MDT? Sumagot si Vice Presidente Vargas, hati po ang opinyon. Isang panig ay nag-aalala sa panganib ng parusa.
habang ang isa ay nakakakita ng oportunidad sa merkado ng China. Ngunit sa totoo lang, mas marami po ang tumututol, tumango ang advisor. Ire-report ko ito sa Pangulo. Ang Pangulo ng Pilipinas, matapos marinig ang ulat, ay nanahimik ng matagal. Seryoso ang kanyang mukha. Ang mukha ng isang taong nahaharap sa isang desisyon na may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Sa huli, nagsalita ang Pangulo. Bago ang lahat, ito ay isang usaping makatao. Nagtanong ang advisor, "Ano po ang plano ninyo?" Sumagot ang Pangulo, "Sabihin mo sa kanila, tulungan nila, walang kondisyon." Maingat na nagsalita ang advisor, "Ngunit Ginoong Pangulo, nag-aalala po ako sa reaksyon ng Amerika. Maaari silang gumawa ng hakbang dahil sa paglabag sa parusa." Umiling ang Pangulo, "Hindi maaaring maglagay ng kondisyon sa buhay ng isang anak. Iyan ang pagiging tao. Anuman ang pagkatao ni Xi Jinping, inosente ang kanyang anak. Ang paggamot sa may sakit ay hindi politika. Ito ay isang pangunahing tungkulin ng tao." Dagdag pa niya, "Ang problema sa Amerika, ako na mismo ang magpapaliwanag. Sabihan ng MDT at ang ospital, walang kondisyon, ibuhos ang lahat ng lakas para iligtas ang buhay." Nang matanggap ang balita, agad na nagpatawag ng pulong si Vice Presidente Antonio Vargas sa pamunuan ng MDT. "Mga Ginoo, inaprubahan na ng Malacanang. Inutusan tayong tumulong ng walang kondisyon," tumango ang pamunuan. Ngunit may ibang opinyon, sinasabing dapat gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng kapalit mula sa China tulad ng prioridad sa mga kontrata sa enerhiya o karapatan sa pagmimina. Ang tagapagtatag ng MDT, bagamat retirado na, ay kinokonsulta pa rin sa mga mahahalagang isyung tulad nito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa video conference. "Hindi iyan maaari." Nagulat ang pamunuan at napatingin sa screen. Hindi maglalagay ng anumang kondisyon ang MDT. Ganyan ang paraan ng Pilipino. Nagpatuloy ang tagapagtatag. Ang humingi ng kapalit habang nagliligtas ng buhay ay pangingikil. Ang benepisyong makukuha sa pangingikil ay hindi magtatagal, ngunit ang utang na loob mula sa tapat na tulong ay hindi kailanman malilimutan. Dagdag pa niya, "Anuman ang gawin o hindi gawin ng China, ang kailangan nating gawin ay magligtas ng buhay." Iyan ang dahilan kung bakit nakatayo ang Pilipinas sa kinalalagyan nito ngayon. Lubos na naantig si Vice Presidente Vargas. Sa halos 20 taon niyang pagtatrabaho sa MDT, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang desisyon na napakalinaw at may prinsipyo. "Naiintindihan ko po, sir. Ganyan po ang gagawin natin." Beijing, Zhongnanhai. Ipinabatid ni Jose Miguel Reyes ang balita kay Pangulong Xi. "Ginoong Pangulo, nakipag-ugnayan na po ang MDT. Sabi po nila, maaari ang operasyon, kailangan lang ipadala ang MRI scan ni Binibining Mingzhu. Pagkatapos ng pagsusuri, iaayos na ang schedule." Isang ekspresyon ng kaluwagan ang gumuhit sa mukha ni Pangulong Xi, ngunit mabilis itong napalitan ng pagdududa. "Ano ang kondisyon? Anong hinihingi ng Pilipinas?" Sumagot si Jose Miguel Reyes. "Wala pong kondisyon, Ginoong Pangulo." Nanlaki ang mga mata ni Pangulong Xi. "Walang kondisyon? Gagamutin ang anak ng Pangulo ng China nang walang hinihinging kapalit?" Tumango si Jose Miguel Reyes. "Opo, narinig ko po na ang Pangulo ng Pilipinas mismo ang nag-utos, sinabing hindi maaaring maglagay ng kondisyon sa buhay ng isang anak. Ganoon din po ang sinabi ng tagapagtatag ng MDT." Nanahimik ng matagal si Pangulong Xi, may kung anong kumikislap sa kanyang mga mata. Luha ba iyon? O isang ekspresyon ng hindi makapaniwala? Sa huli, nagsalita siya, "Hindi ko maintindihan. Sabi ng kanluran, okay lang na mamatay ang anak ko. Pero sabi ng Pilipinas, ililigtas nila siya, anuman ang mangyari." Sumagot si Jose Miguel Reyes, "Ganyan po ang Pilipinas, Ginoong Pangulo. Isang bansang handang tumulong sa oras ng kagipitan. Isang bansang naninindigan sa sarili nitong paraan, kahit na ginigipit ng China." Lumakad si Pangulong Xi patungo sa bintana, tinitingnan ang taglamig na kalangitan ng Beijing at bumulong. 17 taon na ang nakalipas. "Nagkamali ako. Minaliit ko ang mga Pilipino. Ang pagpapaalis sa iyo, ang paghiwalayin kayo ni Zhu, lahat iyon ay kasalanan ko." Humarap siya muli. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Sige, ipapadala ko ang scan
at dadalhin si Zhu sa Pilipinas. Paano natin gagawin? Sumagot si Jose Miguel Reyes. Sabi po ng MDT, magpapadala sila ng private jet na may kasamang medical team at equipment. Ngunit Ginoong Pangulo, kailangang maging lubos na lihim ang operasyong ito. Kumunot ang noo ni Pangulong Xi. Bakit? Kung malalaman ng Amerika, hahadlangan nila tayo. Ganoon din sa China. Hindi maaaring kumalat sa loob ng China. Kailangang manatiling sikreto, tumango si Pangulong Xi. Naiintindihan ko. Ako mismo ang mag-uutos sa Federal Security Bureau. Ang bilang ng mga taong makakaalam nito ay mananatiling minimal. Lumapit siya kay Jose Miguel Reyes. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ginoong Reyes, salamat. Kung wala ka, tiyak na mamamatay si Zhu. Yumuko si Jose Miguel Reyes. Hindi pa po tapos. Kailangang makarating ng ligtas si Binibining Ming Zhu sa Pilipinas at kailangang maging matagumpay ang operasyon. Hindi po tayo maaaring makampante hanggang doon. Tumango si Pangulong Xi. Alam ko, pero nagtitiwala ako sa iyo. Huminto siya sandali. Puntahan mo si Zhu. Gusto kanyang makita. Isang lihim na villa sa labas ng Beijing, isang lugar na pamilya lang ni Pangulong Xi ang nakakaalam. Mahigpit na binabantayan ng Federal Security Bureau. Pumasok si Jose Miguel Reyes sa villa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 17 taon, muli silang magkikita. Para bang sasabog ang kanyang dibdib, takot at pananabik, magkahalong damdamin. Nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto sa ikalawang palapag, nanginginig ang kanyang kamay. Mabubuksan ko ba ang pinto? Naaalala pa kaya niya ako? Galit kaya siya sa akin? Huminga siya nang malalim at binuksan ang pinto. Nakahiga siya sa kama. Wala na ang magandang dalaga ng 10 taon na ang nakalipas. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mga mata, walang buhay, malinaw na bakas ng paghihirap mula sa sakit. Ngunit sa sandaling makita niya ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Miguel, mahina at hirap ang kanyang boses. Ngunit ang pagtawag niya sa aking pangalan ay kapareho pa rin ng 20 taon na ang nakalipas. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Zhu, ako ito. Nandito na ako. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naghihintay ako. Naghintay ako ng 11 taon. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig at payat. Ngunit iyon ang kanyang kamay. Ang kamay na lagi kong inaasam. Patawarin mo ako, hindi ako nakarating ng mas maaga. Umiling siya. Hindi, nandito ka na. Sapat na iyon. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Zhu, pumunta ka sa Pilipinas. Doon, posible ang operasyon. Naghihintay ang pinakamagaling na medical team ng St. Lazarus. Mahina siyang ngumiti. Pilipinas, ang bansa mo. Tumango ako. Oo, ang bansa ko. Sabay tayong pumunta. Mas maraming luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Gusto kong pumunta. Kung kasama kita, kahit saan ay handa akong pumunta. Hinalikan ko siya sa noo, pangako, ililigtas kita. Pagkatapos, sabay nating lalakbayin ang Maynila, Cebu, Palawan. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Tulad ng ipinangako nating, 10 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya. Kahit pagod ang kanyang katawan, ang ngiting iyon ay maningning pa rin. Hindi mo nakalimutan? Walang araw na nakalimutan ko. Noong gabing iyon, sa punong tanggapan ng MDT sa BGC, sinimulan ang pinakalihim na operasyon sa kasaysayan nito. Codename, Operation Ibong Adarna. Simbolo ng muling pagsilang mula sa kamatayan tulad ng mahiwagang ibon. Isang private jet ng MDT ang inihanda, lulan ang 2 medikal na tauhan at 3 nurse. Sa loob ng eroplano, nilagyan ito ng pinakabagong kagamitang medikal, portable MRI machine, vital signs monitoring system, emergency surgical tools, para itong isang lumilipad na intensive care unit, punto ng pag-alis. Ninoy Aquino International Airport, Manila. Destinasyon, isang lihim na military airstrip sa labas ng Beijing. Hindi maaaring malaman ng Amerika, hindi maaaring malaman ng China, maging sa loob ng gobyerno ng China, iilan lang ang nakakaalam. Kung mabubunyag ang operasyong ito, lahat ay mabibigo. Lumipad ang private jet ng MDT. Nakatayo si Vice Presidente Antonio Vargas sa paliparan, pinapanood ang pag-alis ng eroplano, magkahalo ang kanyang damdamin. Magtatagumpay kaya ang operasyong ito?
Maihahatid ba ng ligtas si Xi Mingzhu? Magiging matagumpay ba ang operasyon? Lahat ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang sigurado, ginagawa ng Pilipinas ang tama. Tumingala siya sa langit. Papalayo na ang mga ilaw ng eroplano. Sana maging maayos ang lahat, bulong niya. Hindi dito magtatapos ang kuwento. Makakarating ba ng ligtas ang private jet ng MDT sa Beijing? Magtatagumpay ba ang paglipat kay Xi Mingzhu? Anong mga panganib ang naghihintay? Lahat ay tila imposible, ngunit ang gawing posible ang imposible iyan ang Pilipinas. 2 a.m., 17 ng Mayo 2025, isang lihim na military airstrip sa labas ng Beijing. Ang lamig na 25 degrees Celsius ay tumatagos sa balat. Ang hangin ay parang sampal sa mukha. Ngunit wala akong oras para damdamin ang lamig. Lumapag na ang private jet ng MDT. Isang Gulfstream G650, puti ang katawan na may asul na guhit, ang pinakabagong modelo na para lamang sa pinakamatataas na opisyal ng MDT. Ngunit ngayon, ang laman nito ay hindi mga boss, kundi isang medical team at mga kagamitan. Bumukas ang pinto ng eroplano at bumaba ang medical team, sina Dr. Mark Velasco, isang emergency medicine specialist, at Nurse Angela Cruz, kasama ang 5 iba pa. Seryoso ang kanilang mga mukha. Lumapit sa akin si Dr. Velasco, "Kayo po ba si Ginoong Reyes? Kami po ang emergency medical team mula sa St. Lazarus Medical Center. Kamusta po ang kalagayan ng pasyente?" Sagot ko, "Hindi maganda. Mula kagabi, nagsimula na siyang magkaroon ng matinding sakit ng ulo at kaninang umaga, nagsuka pa. Kailangan na siyang ilipat agad." Naging matigas ang mukha ni Dr. Velasco. Mukhang lumalaki na ang aneurysm. Bilisan natin. Inilagay si Xi Mingzhu sa isang espesyal na stretcher at isinakay sa eroplano. Nagbabantay sa paligid ang mga ahente ng Federal Security Bureau. Sila ang piling-piling grupo na inutusan mismo ni Pangulong Xi. Matalas ang kanilang mga tingin, na para bang may utos na kapag kumalat ang impormasyon, agad silang kikilos. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Mingzhu. Nakapikit siya ngunit mahigpit na hawak ang aking kamay. "Miguel, natatakot ako." Nanginginig ang kanyang boses. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. "Ayos lang, nandito ako. Lagi akong nasa tabi mo." Abala ang medical team, ikinakabit ang mga monitor, naglalagay ng IV at nagsuot ng oxygen mask. Ang cabin ng eroplano ay naging isang instant ICU. Nag-report si Dr. Velasco. Blood pressure 145/92, pulso 88. Stable sa ngayon pero maaaring magbago habang nasa bayahe. Kailangan nating bilisan. Tumango ako at sinenyasan ang piloto. Sumara ang pinto ng eroplano. Bago lumipad, isang tao ang lumitaw sa airstrip. Nakasuot siya ng mahabang itim na coat. Sa dilim ng madaling araw, malinaw siyang makikita. Nakatingin siya sa bintana ng eroplano, kumakaway. Mula sa bintana, tiningnan ni Mingzhu ang kanyang ama. May luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya, "Magkikita rin kayo ulit, huwag kang mag-alala." Tumango siya. Nagsimulang gumulong ang eroplano sa runway. Umugong ang mga makina at lumipad ito sa himpapawid. Tumingin ako sa labas ng bintana. Paliit ng paliit ang anyo ni Pangulong Xi. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nag-iisang naghahatid sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang diktador, hindi isang warmonger. Isa lamang siyang ama na nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Ang babiyahe ay tatagal ng mga 8 oras patungong Ninoy Aquino International Airport. Ang unang 2 oras ay naging maayos. Stable ang kondisyon ni Mingzhu. Medyo nakahinga nang maluwag ang medical team. Ngunit pagpasok ng 3 oras, biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang tumunog ang alarma mula sa monitor. Ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabin. Tumakbo si Dr. Velasco. Tumaas ang presyon. 180,110. Sintomas na malapit nang pumutok ang aneurysm. Para bang nagyelo ang puso ko. Anong gagawin natin? Mabilis na nagutos si Dr. Velasco. Mag-inject ng nicardipine, pampababa ng presyon. "Angela, ihanda mo." Mabilis na inihanda ni Nurse Cruz ang gamot. Ikinabit ang syringe sa IV line ni Mingzhu at itinurok ang gamot. Dahan-dahang bumaba ang mga numero sa monitor. 175, 168, 160.
Nakahinga ng maluwag si Dr. Velasco. Stable na sa ngayon, pero hindi natin alam kung kailan ito mauulit. Kailangan nating magmadali. Tumakbo ako sa cockpit. Hindi ba natin kayang bilisan pa? Kritikal ang pasyente. Sagot ng piloto, nasa maximum speed na po tayo. Pero may isang problema. Tanong ko, anong problema? Kailangan nating dumaan sa airspace ng China pero wala tayong permit. Baka kailanganin nating umikot at madadagdagan tayo ng 2 oras. 2 oras. Para kay Mingzhu, iyon ay isang nakamamatay na tagal. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Vice Presidente Antonio Vargas. Sir, emergency. Kailangan natin ng permit para dumaan sa airspace ng China. Kritikal ang pasyente. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Vice Presidente Vargas. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Agad na nakipag-ugnayan si Vice Presidente Vargas sa Malacanang. Agad namang kinontak ng National Security Council ng Pilipinas ang panig ng China, ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang namagitan. Ito ay isang humanitarian medical flight. Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng permit. Noong una, nag-atubili ang panig ng China. Alam nilang ito ang flight na lulan ang anak ng kanilang pangulo. Napakadelikado sa politika. Ngunit hindi sumuko ang panig ng Pilipinas. Hindi ito politika, ito ay usapin ng buhay. Mamamatay na ang pasyente. Sa huli, pumayag ang China, may kondisyon. Iwasan ang airspace ng Beijing at dumaan sa southern route. Ngunit kahit ganoon, nakatipid kami ng 30 minuto. Inilagay ng piloto ang bagong flight path at lumiko ang eroplano, 5 oras. Muling lumala ang kondisyon ni Mingzhu, mas malala kaysa dati. Nagsimula siyang magsuka at naging malabo ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Dr. Velasco sa tensyonadong boses. Tumaas ang intracranial pressure. Mukhang nagsisimula ng mag-leak ang aneurysm. Limitado ang magagawa namin sa eroplano. Tanong ko, anong gagawin natin? Gamitin ang gamot para kontrolin ang sintomas. Makarating sa ospital sa lalong madaling panahon, iyon lang ang paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Mingzhu, lalong lumalamig. Zhu, laban lang, konti na lang, malapit na tayo. Mahina siyang dumilat, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Miguel, mamamatay na ba ako? Umiling ako. Hinding-hindi ka mamamatay. Hindi kita hahayaang umalis. Mahina siyang ngumiti. Sinungaling. Namumula na ang mga mata mo. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako maaaring umiyak sa harap niya. Hindi ko siya maaaring bigyan ng kaba. Sino ang umiiyak? Napuwing lang ako. Pumikit siya at sinabi, "Salamat, Miguel, na makita kang muli." Sapat na ito. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Hindi pa tapos. Gagalim ka sa Pilipinas. Nangako tayong maglalakad sa Intramuros, hindi ba? Huwag mong sisirain ang pangako mo. Hindi siya sumagot. Natutulog ba siya o nawawalan na ng malay? Tensyonadong sinabi ni Dr. Velasco, kontakin ang St. Lazarus. Sabihan silang ihanda agad ang operating room pagkalapag. 7 oras. Sa wakas, pumasok na kami sa airspace ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng madaling araw, malabo kong nakita ang mga ilaw ng Pilipinas ang aking bayan, ang tanging bansang makapagliligtas kay Mingzhu. Nag-report ang piloto, 15 minuto bago lumapag sa NAIA, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit hindi pa tapos. Patuloy na lumalala ang kondisyon ni Mingzhu. Hindi stable ang kanyang presyon, naging mababaw ang kanyang paghinga. Itinaas ng medical team sa maximum ang oxygen supply, sabi ni Dr. Velasco, pagkalapag, kailangan nating makarating sa ospital sa loob ng 30 minuto. Iyon ang golden window para sa operasyon. 3 minuto, mula NAIA hanggang St. Lazarus, karaniwang inaabot ng 1 oras, ngunit handa ang Pilipinas. 10:23 a.m., ika, 17 ng Mayo, 2025, NAIA, lumapag ang private jet ng MDT. Hindi pa tuluyang humihinto ang eroplano. 3 itim na sasakyan na ang paparating. Mga sasakyan ng Presidential Security Group, walang plaka. Bumukas ang pinto ng eroplano. Inilipat si Mingzhu sa isang stretcher at ibinaba. Nakasuot siya ng oxygen mask, walang malay. Sumunod ako. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha.
ngunit wala akong naramdaman. Tanging si Mingzu lang ang nakikita ko. Isang batang babaeng coordinator mula sa St. Lazarus ang tumakbo palapit. Ginoong Reyes, handa na po ang sasakyan. Naghihintay na po ng utos ang police escort. Dadalhin natin siya sa ospital sa pinakamaikling panahon. Isinakay si Mingzu sa isang espesyal na ambulansya. Sumakay din ako. Umandar ang sasakyan. Nanguna ang police escort. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumabi ang lahat ng sasakyan. Ang buong Pilipinas ay tila nagbibigay daan para sa buhay ng isang tao. Hawak ko ang kamay ni Mingzu, nakatingin sa labas ng bintana. Mabilis na dumaan ang tanawin ng umaga sa Maynila. Habang dumadaan sa Skyway, nagsimulang sumikat ang araw sa Manila Bay. Napakaganda, ngunit wala ako sa mood para mag-enjoy. Nakatingin lang ako kay Mingzu. Patuloy na minomonitor ni Dr. Velasco ang kanyang kondisyon. Nananatili ang presyon, pero kailangan ng operahan. Wala ng oras. Binilisan ng driver. Lahat ng traffic lights ay berde. May isang tao sa command center na ginawang berde lahat ng signal para sa amin. Ito ang lakas ng Pilipinas. Eksaktong 28 minuto, dumating kami sa basement parking ng St. Lazarus. Sa harap ng elevator, isang team ng mga doktor na nakaputing coat ang naghihintay. Mahigit 10 tao. Sa gitna ay isang lalaking may edad na, maputi na ang buhok, ngunit ang kanyang tingin ay mas matalas pa sa isang binata, si Dr. Ricardo Cardo de Leon, ang pinakamataas na autoridad sa neurosurgery sa Pilipinas, ang buhay na alamat. Lumapit siya at sinuri ang kondisyon ni Mingzu, pupil reflex, blood pressure, pulso, mabilis at tumpak. Malubha ang kondisyon. Nag-leak na ang aneurysm. Operahan agad. Tumingin siya sa akin. Kayo po ba ang pamilya? Sagot ko. Opo, pamilya po niya ako. Tumango siya. Gagawin namin ang lahat. Ngunit sa totoo lang, hindi madali ang operasyong ito. Dahil nagsimula ng dumugo, mas mababa ang tsansang magtagumpay kaysa sa inaasahan. Tanong ko, gaano po? Mga 65%. Nanlambot ang aking tuhod. Inalalayan ako ng isang nurse. 35% na tsansang mamatay si Mingzu. Ipinatong ni Dr. De Leon ang kamay sa aking balikat. Ngunit mayroon tayong sandata, ang AI-guided microscopic surgery system. 5 ospital lang sa mundo ang mayroon nito, at isa tayo roon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ililigtas ko siya, magtiwala ka sa akin. Dinala si Mingzu sa operating room. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit kailangan kong bitawan sa harap ng pinto. Zu, maghihintay ako. Kailangan mong bumalik, ha? Sumara ang pinto ng operating room. Napaupo ako sa isang upuan sa waiting area. Nagsimula akong magdasal. Kahit hindi ako relihiyoso, sa sandaling iyon, kahit sinong Diyos, basta Diyos. Pakiusap, iligtas ninyo si Mingzu. Hindi dito magtatapos ang kwento. Magtatagumpay kaya ang operasyon? Mabubuhay kaya si Mingzu? Kapag nalaman ng mundo ang lihim na operasyong ito, ano ang mangyayari? Isang 6 na oras na operasyon? Isang laban ng 0.10 mm sa pagitan ng buhay at kamatayan, 11 a.m., ika, 17 ng Mayo, 2025, Operating Room, St. Lazarus Medical Center. Nakatayo si Dr. Ricardo de Leon sa harap ng operating table. Isang neurosurgeon na may 30 taong karanasan, ang nangungunang doktor sa Pilipinas na nakapagsagawa na ng libu-libong operasyon sa utak. Ngunit ang operasyon ngayon ay iba. Alam niya kung sino ang pasyente. Anak ni Pangulong Xi, ang tagumpay o kabiguan ng operasyong ito ay maaaring magbago sa relasyon ng Pilipinas at Tsina maging sa sitwasyon ng mundo. Ngunit isinantabi ni Dr. De Leon ang mga iyon. Sa operating table, hindi siya anak ng isang politiko. Isa lamang siyang pasyente, isang buhay na kailangang iligtas. Handa na ang surgical team. Isang anesthesiologist, 2 assistant, 3 operating room nurse, at isang AI guidance system engineer. 8 tao ang nakatutok sa silid. Nagsalita si Dr. De Leon. Simulan ang operasyon. Ang paraan ay endovascular coiling. Hindi bubuksan ang bungo, kundi ipapasok ang isang maliit na catheter mula sa ugat sa hita, itutulak hanggang sa ugat sa utak at pupunuin ang aneurysm ng mga metal coil. Ang mga coil ay magbabara sa aneurysm
at mawawala ang panganib na pumutok ito. Simple pakinggan, ngunit sa totoo lang, ito ay isang gawaing nangangailangan ng sukdulang katumpakan. Ang mga ugat sa utak ay mas manipis pa sa hibla ng buhok. Isang pagkakamali ng 1 milimetro ay maaaring pumatay sa pasyente. Tumingin si Dr. De Leon sa monitor. Ang AI guidance system ay lumikha ng isang 3D na modelo ng mga ugat sa utak ng pasyente. Sinusuri ang lokasyon, sukat, at bilis ng daloy ng dugo sa aneurysm sa real time. Laki ng aneurysm, 8.70 mm. Lokasyon, sa sanga ng middle cerebral artery. Pinakamataas na antas ng kahirapan, ulat ng isang assistant. Tumango si Dr. De Leon. Alam ko, simulan na. Ipinasok ang catheter sa ugat sa hita ng pasyente. Ipinapakita ng monitor ang landas ng catheter sa real time. Dumaan sa abdominal aorta, paakyat sa carotid artery. Maingat na iginagalaw ni Dr. De Leon ang kanyang mga kamay, bawat milimetro. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring makasira sa pader ng ugat. Lumipas ang 10 minuto. Narating na ng catheter ang mga ugat sa utak, pumasok sa middle cerebral artery. 2 sentimetro na lang patungo sa aneurysm. Inayos ni Dr. De Leon ang kanyang paghinga. Activate ang AI guidance. Isang berdeng linya ang lumitaw sa screen. Iyon ang pinakamainam na landas na kinakalkula ng AI system. Isinasaalang-alang ang kurbada ng ugat, bilis ng daloy ng dugo, at anggulo ng aneurysm. Itinulak ni Dr. De Leon ang catheter, kasunod ng linyang iyon, nakarating na sa pasukan ng aneurysm. Ihanda ang pagpasok ng coil. Ang unang platinum coil ay itinulak sa catheter, isang napakaliit na wire na may diameter na 0.30 mm. Ang wire ay umikot sa loob ng aneurysm, pinupuno ang espasyo. Unang coil, kumpleto. Ihanda ang pangalawa. Ang pangalawa, pangatlo, dahan-dahang napupuno ang aneurysm. 2 oras matapos magsimula, 12 coils na ang naipasok. Halos puno na ang aneurysm. Sabi ni Dr. De Leon, huling bahagi, ito ang pinakadelikado. Ang pader ng ugat ay 0.20 mm lang ang kapal. Nagpigil ng hininga ang buong team. Ipinasok ang ika-13 coil. Maingat na gumalaw ang mga kamay ni Dr. De Leon. Ipinapakita ng monitor ang posisyon ng coil sa real time. Magaling, malapit na. Bigla, tumunog ang alarma sa monitor. Kumislap ang pulang ilaw. May pagdurugo. Bahagyang pumutok ang pader ng aneurysm. Sigaw ng isang assistant. Pinagpawisan ang noo ni Dr. De Leon, ngunit hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. 30 taon ng karanasan ang sumusuporta sa kanya. Huwag magpanik. Hanapin ang pinagmulan ng pagdurugo. Magpasok ng isa pang coil doon. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Ang ika-14 na coil ay patungo sa punto ng pagdurugo. Kailangan ng 0.10 mm na katumpakan. Nagbibigay ng real-time guidance ang AI system. Ang berdeng linya ay gumagalaw, itinuturo ang pinakamainam na landas. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo, naipasok na ang coil. Namatay ang pulang ilaw sa monitor. Tumigil na ang pagdurugo. Nakahinga ng maluwag si Dr. De Leon. Nalagpasan ang panganib. Ipagpatuloy ang operasyon. 4 na oras at 30 minuto matapos magsimula, 23 coils na ang naipasok. Ang aneurysm ay ganap ng napuno. Huling sinuri ni Dr. De Leon, ipinapakita ng monitor ang imahe ng mga ugat sa utak. Ipinakita ng AI system ang resulta ng pagsusuri. Aneurysm occlusion rate, 100%. Blood flow, normal. Walang pagdurugo. Tumango si Dr. De Leon. Tagumpay ang operasyon. Isang sabay-sabay na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa silid. Ilang nurse ang nagpunas ng luha. Tinanggal ni Dr. De Leon ang kanyang guwantes. Mahusay na pagtutulungan. Pagod na kayo. Lumabas siya ng operating room. Tumingin sa relo. 3:47 p.m. Isang laban na tumagal ng 4 na oras at 47 minuto. Sa waiting area, napaupo na ako sa sahig, nagdarasal. Walang tigil ang pagtulo ng aking luha. Halos 5 oras ng paghihintay, parang 5 siglo. Ang pinakamasasamang imahinasyon ay umiikot sa aking isipan. Nabigong operasyon, pagdurugo sa utak, comatose,
Kamatayan lahat ng uri ng nakakatakot na pag-iisip ay nagpapahirap sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Ricardo de Leon. Pawisan ang kanyang noo pagkatapos tanggalin ang maskara. Tumayo ako. Kamusta po? Tumingin sa akin si Dr. de Leon at dahan-dahang ngumiti. Tagumpay. Nanlambot ang aking tuhod. Inalalayan ako ng isang nurse. Ganap na nasarhan ang aneurysm. Nagkaroon ng kaunting pagdurugo sa gitna. Ngunit salamat sa AI system na agapan agad. Patuloy na ipinaliwanag ni Dr. De Leon, sa loob ng ilang oras, babalik ang kanyang malay. Pagkatapos ng ilang araw na obserbasyon, kung walang problema, maaari na siyang ilipat sa regular na silid. Hinawakan ko ang kamay ni Dr. De Leon. Salamat po. Maraming salamat. Hinawakan niya ang aking kamay. Ginawa lang po namin ang aming trabaho. Ang tunay na naghirap ay ang pasyente. Napakatatag niya. Sa buong operasyon, napaka-stable ng kanyang vital signs. Napaiyak ako. Pagkatapos ng 20 taon, nabawi ko si Ming Zhu. Kasabay nito, sa isang lugar sa Maynila, may tumatawag. Opo, kumpirmado. Sa VIP wing ng St. Lazarus, may isang pasyenteng Chino na na-admit. Ang pagkakakilanlan ay pinaniniwala ang anak ni Pangulong Xi. Ang kausap sa telepono ay ang Bureau Chief ng CNN sa Maynila. Sigurado ba ang impormasyon? Opo, may nakasaksi sa lihim na paglipat sa airport. Narinig na galing sa Beijing ang private jet ng MDT. Nagliwanag ang mga mata ng Bureau Chief. Ito ay isang world-class exclusive. Sige, ihanda ang balita agad. 8 p.m. Ika, 17 ng Mayo, 2025. Kumalat ang balita sa buong mundo. Breaking news ng CNN. Anak ni Pangulong X. Lihim na ginagamot sa Pilipinas. Nagulantang ang buong mundo. Naglabas ng pahayag ang US State Department. Inaalam kung nilabag ng Pilipinas ang mga parusa laban sa Tsina. Kung kinakailangan, gagawa kami ng kaukulang hakbang. Nagpahayag din ng pagkabahala ang European Union. Lubos na ikinalulungkot ang pagsuporta ng kaalyadong Pilipinas sa pamilya ng Pangulo ng Tsina. Matinding pinuna ng kanluraning media ang MDT at ang Pilipinas. Mga headline, MDT, tumulong sa pamilya ni Xi Jinping. MGA parusa ng kanluran, nawalan ng bisa, Pilipinas, kumampi sa Sina, pagbawal sa semiconductor exports ng Pilipinas, pinag-aralan. Sa social media, nagsimula ang isang boycott campaign. Nagtrending ang Boycott Philippines. Sa harap ng VIP wing ng St. Lazarus, daan-daang reporter ang nagtipon. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Sumisigaw ang mga reporter. MDT, maglabas kayo ng pahayag. Kamusta ang pasyente? Ano ang masasabi ninyo sa paglabag sa parusa? Binabantayan ng mga security guard ang ospital, ngunit lalong nagiging magulo ang sitwasyon. Nagmamadaling dumating si Vice Presidente Antonio Vargas sa ospital, tensyonado ang mukha. Kailangan nating mag-press conference. Lalala lang ang sitwasyon kung ganito. Tanong ko, ano po ang gagawin ninyo? Sagot ni Vice Presidente Vargas, haharapin natin sila. Kailangan nating ipaliwanag kung bakit ginawa ito ng Pilipinas. 10 a.m. kinabukasan. Sa malaking bulwagan ng St. Lazarus, mahigit 500 reporter mula sa buong mundo ang nagtipon. CNN, BBC, Reuters, AFP, lahat ng malalaking media outlet ay naroon. Umakyat sa entablado si Vice Presidente Antonio Vargas. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang tingin. Mga ginoo at ginang, iisa lang ang sasabihin ng Pilipinas. Hinawakan niya ang mikropono. Ang medisina ay walang hangganan. Hindi kami namimili ng pasyente. Sumigaw ang mga reporter. Hindi iyan katanggap-tanggap. Si Xi Jinping ay isang war criminal. Sumagot si Vice Presidente Vargas. Anuman ang ginawa ni Pangulong Xi, inosente ang kanyang anak. Isang anak na may sakit at mamamatay na. Kailangan pa ba nating itanong kung sino ang kanyang ama bago siya gamutin? Nagkagulo ang bulwagan. Hindi ginagamit ng Pilipinas ang buhay para sa pakikipagnegosasyon. Hindi rin kami naglalagay ng kondisyon. Isa lang ang ginawa namin, nagligtas kami ng isang taong mamamatay na. Mariin niyang sinabi. Kung ito ay paglabag sa parusa. Kung gayon, mali ang parusa na iyon. Isang mundo na pinaparusahan ang pagliligtas ng buhay, normal ba ang mundong iyon?
Natahimik ang bulwagan. Walang makasagot sa sinabi ni Vice Presidente Vargas. Hindi magbabago ang Pilipinas. Kahit sino pa ang dumating, kahit sino pa ang magbanta, hindi kami titigil sa pagliligtas ng buhay. Iyan ang paraan ng Pilipino. Huling salita niya. Maari na kayong magtanong. Pagkatapos ng press conference, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa social media, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Ang hashtag ay naging Philippines was right. Nagsimula ito sa Asia, ngunit mabilis na kumalat sa Japan, South Korea, Timog Silangang Asya. At ang nakakagulat, nagsimulang lumitaw ang mga sumusuporta mula sa Europa at Amerika. Tama ang Pilipinas, walang politika sa harap ng buhay. Nang magkasakit ang anak ko, ang medikal na teknolohiya ng Pilipinas ang nagligtas sa kanya. Salamat, Pilipinas. Galit ako kay Pangulong Xi, pero hindi ko hahayaang mamatay ang anak niya. Iyon ay hindi makatao. Maging ang mga kilalang personalidad sa mundo ay nagpahayag ng suporta. Nag-tweet si Elon Musk, tama ang Pilipinas. Ang medisina ay dapat na mas mataas sa politika. Sumang-ayon din si Bill Gates. Ang pagpaparusa sa pagliligtas ng buhay ay hindi gawain ng isang sibilisadong lipunan. Pagkalipas ng ilang araw, binago ng US State Department ang kanilang posisyon. Ang medikal na aksyon ng St. Lazarus ay itinuring na humanitarian service, hindi sakop ng parusa, nanalo ang Pilipinas. Isang buwan ang lumipas, nagsimulang maganap ang mga tahimik na pagbabago, lihim na niluwagan ng gobyerno ng China ang mga regulasyon sa importasyon para sa mga semiconductor at electronic products ng Pilipinas. Walang opisyal na anunsyo, ngunit makikita sa datos ng customs. Nagsimulang pumasok muli ang mga produkto ng Pilipinas sa China. Ang mga kasunduan sa pagitan ng South China Group at mga kumpanya ng enerhiya sa Pilipinas ay tahimik ding na update. Bagamat walang media na nag-ulat, alam ng mga nasa industriya, tinupad ni Pangulong Xi ang kanyang pangako. Ngunit hinding-hindi niya ito hayagang sasabihin. Iyon ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang na loob, hindi kailangang malaman ng mundo. Itinatago sa puso ang pasasalamat, ngunit hindi binibigkas. Hindi dito magtatapos ang kuwento. Nagising na ba si Mingzhu? Ano ang naging reaksyon ni Pangulong Xi? Ano ang kahihinatnan ng 20 taong pag-iibigan nina Jose Miguel Reyes at Mingzhu? Pagkatapos ng milagrosong operasyon, doon pa lang tunay na nagsimula ang kuwento. 14 ng Hunyo, 2026, St. Lazarus Medical Center. Araw ng paglabas ni Xi Mingzhu. Pagkatapos ng isang buwang pagpapagamot, ganap na siyang gumaling. Ipinakita sa huling MRI scan na perpektong nasarhan ang aneurysm at walang pinsala sa kanyang utak. Isang milagro. Bago umalis sa silid, hinawakan ni Mingzhu ang kamay ni Dr. De Leon. Doktor, iniligtas ninyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Ngumiti si Dr. De Leon. Ginawa lang po namin ang aming trabaho. Pakiusap, maging malusog po kayo. Umiiyak na sinabi ni Mingzhu. Hindi ko akalain na ganito kagaling ang teknolohiyang medikal ng Pilipinas. Ang hindi nagawa ng anumang bansa sa kanluran, nagawa ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas. Noong gabing iyon, lumipad ang private jet ng MDT mula NAIA patungong Beijing. Umuwi na si Xi Mingzhu sa kanyang ama. Nakatayo ako sa VIP lounge ng airport, pinapanood ang pag-alis ng eroplano hanggang sa mawala ang puting katawan nito sa mga ulap. Mabigat ang aking puso, ngunit ang makita siyang makabalik ng buhay ay sapat ng pasasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, kinontak ako ni Vice Presidente Antonio Vargas. Miguel, nagpadala ng lihim na sulat ang Zhong Nanhai. Sulat kamay mismo ni Pangulong Xi, hindi opisyal na dokumento, kundi personal na sulat. Ang nilalaman ay ganito, isang malalim na pasasalamat sa St. Lazarus Medical Center at sa Pilipinas. Hinding-hindi malilimutan ng China ang pagliligtas sa buhay ng aking anak. Sa ngayon, dahil sa digmaan, hindi ko ito maaaring hayagang sabihin. Ngunit tinitiyak ko, pagkatapos ng digmaang ito, bubuksan ko ang lahat ng pinto para umunlad ang teknolohiyang medikal at industriya ng semiconductor ng Pilipinas sa lupain ng China. Ito ang pinakamaliit na ganti na maibibigay ko.
sabi ni Vice Presidente Vargas. Isang makasaysayang dokumento. Darating ang araw, matutupad ang pangakong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila ay bughaw. Tumulong ang Pilipinas ng walang kondisyon. Kahit sa ilalim ng pressure ng militar ng China, kahit sa gitna ng diplomatikong pag-iisa, hindi natinag ang Pilipinas. Ang teknolohiya ng MDT na gumagawa ng mahigit 90% ng advanced semiconductors sa mundo, iyon ang lakas ng Pilipinas. At ang milagrong nilikha ng lakas na iyon, balang araw ay babalik bilang isang mas malaking oportunidad, isang mas malawak na pinto. Yan ang lakas ng Pilipinas. Ang Pilipinas, maliit man, ay makapangyarihan. Ang bansa ng adobo at sinigang, ngunit kasabay nito, ang bansa na nagtataglay ng nangungunang teknolohiyang medikal at AI sa mundo. Kahit hindi kilalanin ng China, kilala ng buong mundo ang Pilipinas. Isang bansang nagliligtas ng buhay, isang bansang nangunguna sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Iyan ang Pilipinas. Pilipinas, laban, yeah.